Good news ito, mukhang may nagbago ang isip sa dalawang inaasahang tore din na big man sa ating national team. Malaking bagay ito para sa Gilas Pilipinas, lalo't powerhouse team ang mga makakalaban ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So tara't ating talakayin yan. So matatanda ang una na ngang napabalita na hindi nga po mga makakalaro itong dalawang big man ng Gilas Pilipinas na sila Kai Sotto and Quintin Meliora Brown di second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yung QMB napabalitang, correct me if I'm wrong kung mali ang pagkakaintindi natin. So ayon nga sa bali-balitang unang lumabas dito di umano'y wala itong guaranteed contract sa Gilas na kung saay parang walang kasiguraduhan kung susuportahan siya ng SBP or Gilas kung sakali mang magtamo ito ng injury sa magiging laban ng national team. Dahil kung mangyayari nga ang bagay na ito, maaari din di umano mawala ang kontrata sa mother team nito sa Japan na Chiba Jets. Tapos ito talaga ang mas malinaw na reason na di umano'y tunay na dahilan talaga kung bakit hindi muna maglalaro si QMB sa Gilas ngayong second window, kung saan lumabas nga po ang paglilinaw na yan mula sa di umano'y kampo ni QMB na nilabas nga po ng ilang mga kilalang Facebook page gaya na to. So kung iintindihin nyo naman, gusto naman talaga din nitong si QMB maglaro sa Gilas Pilipinas. Kaya lang parang may hindi sila pagkakaunawan o hindi pagkakasunduan sa kontrata na nakapaloob sa inilahad ng SBP. Habang si Kai Sotto naman, kakagaling lamang nga po sa natamo niyang ACL injury, kaya naman expected talaga na maaaring hindi siya payagan or pinayagan ng mother team niya sa Japan B-League. Kung makikita naman natin sa nilalaro nitong si Kai Sotto sa B-League, kapansin-pansin na limitado pa rin naman ang minuto nito at bibihira lang ito ibabad. So matagal nga din siyang hinintay ng Koshigaya na maglaro sa team ulit nila. At siguro natatakot din naman yung nasabing mother team nitong si Kai na muli itong ma-injury. Dahil iba nga po ang laro sa Gilas lalo na ngayon. Mabibigat ang mga makakalaban ng Gilas Pilipinas gaya na New Zealand All Blacks and Australian Boomers. So may mga nagsasabi nga na dahil mababa ang natatanggap or matatanggap na sahod dito sa Gilas kaya hindi siya maglalaro. So wala pong katotohanan yun. Si Kai Sotto kahit noon pa man di yan natingin sa kung magkano ang kanyang matatanggap, lalo't usapang bayan. Dahil kahit noon pa handa niyang irepresenta ang bansa ng buong puso para sa Pilipinas dahil ito nga ang bansa niya at ipinangako niya ito. So sa ngayon, dapat din nating unawain na galing si Kai sa matinding injury. Mas mahalaga yung makasama siya ng Gilas sa mahabang panahon kaysa naman sa panandalian lang dahil sa binigla agad siya. Dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So sana respetuhin din natin sila dahil karir ang pinag-uusapan dito, lalo't ito ang kinabubuhay nila. Dahil mahirap naman talaga kapag dumating sa ganitong sitwasyon or puntong ganito. Kumbaga sa tingin natin, nagkataon lang ito na sabay pa sila mawawala sa Gilas sa ngayon. Pero ngayon, nito lang Miyerkules, mukhang may good news na kung saay nagbago ang ihip ng hangin ng isa sa kanila. Na kung saay sa dalawang big man ng Gilas na ito, may isang hahabol para matulungan ng Gilas Pilipinas sa second window. Dahil ayon nga sa naging update mula sa kilalang sports writer din sa labas at loob ng ating bansa na si Mr. Homer Sison, credit po Gilas News Alert. With the help of some very powerful people, one of the two bigs who opted out of the coming FIBA qualifying window could reverse course and play. More updates to follow on this hopeful Wednesday morning in the Philippines. So thank you po kay Sir Homer Sison. So kaabang-abang ito, sino kaya kila Kai Sotto and QMB ang hahabol para maglaro sa Gilas Pilipinas ngayong second window? Dahil para nga sa opinion natin kahit isa man sa kanilang dalawa ang makalaro, pwedeng mas maging sakit sa ulo sa Tall Blacks ito or Boomers ito.